Sa loob ng mga araw na nagdaan, parang ulan na walang tigil, ang pagpatak ng mga alaala ni Carlo sa isipan ko. Ang bawat ngiti niya, ang bawat yakap, at ang bawat salitang binitiwan niya'y tila mga palaso na patuloy na tumatama sa puso ko. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang sakit ng pagkakaroon ng lihim na pag-ibig sa nobyo ng kapatid ko. Si Carlo ang unang taong nagpatibok ng puso ko. Sa kaniya ko unang naranasan ang kaligayahan at sakit na dulot ng pag-ibig. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang bawat hakbang ko'y tila nagiging mas mabigat habang pilit kong itinatago ang katotohanan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko maitatago ito kay Ana, ang kapatid kong walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Isang gabi, habang naglalakad ako sa tabing dagat, iniisip ko kung paano ko haharapin ang sitwasyon namin ni Carlo. Ang alon ay tila sinasabayan. Ang pagtibok ng puso ko, mabilis at walang kasiguraduhan. Sa di inaasahang pagkakataon, biglang nagring ang telepono ko. Si Carlo. "Joshua, kailangan nating mag-usap." Ang sabi niya sa kabilang linya, ang boses niya ay puno ng alinlangan. "Carlo, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Nasa gitna tayo ng sitwasyong hindi ko alam kung paano aayusin." Sagot ko, puno ng emosyon. "Alam kong mahirap ito para sa ating dalawa, pero kailangan nating magpakatotoo. Hindi ko na kayang itago ito kay Ana." Tugon niya, ang bawat salita'y parang mga talim na humihiwa sa akin. Nagkita kami sa isang paborito naming lugar, isang maliit na kafe, na madalas naming pinupuntahan. Bago naging masalimuot ang lahat, tahimik kaming nagkatinginan, tila nag-uusap ang aming mga mata, naghahanap ng mga sagot sa mga tanong na matagal nang naipon. "Joshua, mahal kita. Hindi ko ito ginusto, pero hindi ko rin kayang iwan si Ana ng ganito. Hindi siya karapat-dapat masaktan." Sabi ni Carlo. Ang mga mata niya'y puno ng pagsisisi. "Carlo, pareho tayong nasa alanganin. Mahal kita, pero ayokong masira ang relasyon naming magkapatid." Tugon ko, habang pilit kong pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang pumasok si Ana sa kafe. Ang mundo ko'y tila huminto. Nakita ko ang pagtataka at paglalaro ng emosyon sa kanyang mukha. Galit, pagtataka, at pagkalito. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. "Joshua? Carlo? Ano ang nangyayari dito?" Tanong niya, ang boses niya ay puno ng pagdududa. Wala akong masabi. Naramdaman ko ang malamig na pawis na dumadaloy sa aking katawan. Si Carlo ang unang umimik. "Ana, patawarin mo kami. Mahirap ipaliwanag, pero may mga bagay na hindi ko na maitatago pa." Sabi ni Carlo, halatang nagpipigil ng emosyon. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ni Ana. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. "Ana, mahal ko si Joshua. Hindi ko ito inaasahan, pero ito ang katotohanan." Pag-amin ni Carlo. Natahimik si Ana. Ang kanyang mga mata'y tila nag-iipon ng luha habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam kong nasaktan siya at iyon ang pinakamasakit sa lahat. "Paano niyo nagawa sa akin ito? Sa ating lahat?" Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng hinanakit. "Ana, hindi ko ito ginusto. Ayokong masaktan ka." Sabi ko, umaasa na kahit papaano ay maiintindihan niya. "Joshua, ikaw ang kapatid ko. Ikaw ang inaasahan kong magiging kakampi ko sa lahat ng bagay." Sagot niya. Ang mga luha ay nagsimula ng bumagsak. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa aking balikat. Wala akong nagawa kundi yakapin si Ana. Narinig ko ang hikbi niya at ang bawat hikbi parang dagok sa akin. Alam kong matagal bago niya magagawang magpatawad kung magagawa man niya. "Ana, hayaan mo kaming ipaliwanag," sabi ni Carlo. Pero tumalikod si Ana at umalis. Naiwan kaming dalawa ni Carlo sa kafe. Ang alingaw-ngaw ng mga salita ni Ana ay umalingaw-ngaw sa aming isipan.
Sa kabila ng sakit, alam kong kailangan naming harapin ito ng magkasama. Habang palabas kami ng kafe, biglang may humarang sa amin. Isang lalaking hindi ko kilala, ngunit may pamilyar na tingin sa kanyang mga mata. Joshua, Carlo, mukhang kailangan natin ng seryosong pag-uusap, sabi ng lalaki. Ang boses niya ay puno ng awtoridad. Napatingin ako kay Carlo at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang kaba. Sino ang lalaking ito at paano siya sangkot sa sitwasyon namin? Habang naglalakad kami palayo, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Sa kabila ng lahat, may liwanag pa ring naghihintay sa dilim. Ngunit ano ang magiging kapalaran namin ni Carlo at paano kami haharap sa bagong pagsubok na ito? Sa mga araw na lumipas, ramdam kong unti-unting humuhulagpos ang mga bagay-bagay sa aking mga kamay. Ang relasyong ipinundar ko kay Carlo ay tila isang bangkang inaanod ng alon papalayo sa dalampasigan ng aming mga pangarap. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang panghawakan ang mga alaala ng aming pagmamahalan, mga alaala na patuloy na bumubuhay sa akin sa kabila ng katotohanang siya ngayon ay nasa piling ng aking kapatid na si Daniel. Si Daniel, ang bunsong kapatid kong palaging pinapabura ng mga magulang namin. Mahal ko siya, ngunit hindi ko maitanggi ang pait na nararamdaman ko sa tuwing naiisip kong siya ang kasama ni Carlo. Sa tuwing magkikita kami sa bahay, para kaming mga estranghero na nagkukunwaring walang namamagitan. Ang bawat salita, bawat galaw, at bawat tingin ay may nakatagong kirot. Isang gabi, habang nakatambay ako sa aming balkonahe, pinagmamasdan ng mga bituin sa langit, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Carlo. Pwede ba tayong magkita? Nag-alangan akong sumagot. Parte ng puso ko ang nagsasabing dapat ko na siyang kalimutan. Ngunit andoon pa rin ang bahagi na nagnanais na marinig ang paliwanag niya. Pumayag akong makipagkita sa kanya sa paborito naming tagpuan, isang maliit na kapehan sa tabi ng dagat. Nang makarating ako, nakita ko siyang nakaupo sa isang sulok, tila balisa at hindi mapakali. Nang magtama ang aming mga mata, ramdam kong bumalik ang lahat ng damdamin ko para sa kanya. Ngunit hindi ko na kayang magpanggap pa na ang lahat ay maayos. Joshua, panimula niya, habang hawak ang isang tasa ng kape na tila nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Alam kong nasaktan kita, pero kailangan mong malaman na hindi ko sinasadya ang lahat ng ito. Hindi mo sinasadya? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang nanginginig kong boses. Paano mo nasabing hindi mo sinasadya kung pinili mong makasama ang kapatid ko? Hinawakan niya ang aking kamay at sa kabila ng galit at hinanakit, hindi ko magawang bawiin ito. Hindi ko ginustong mangyari ito. Mahal kita, Joshua. Pero may mga bagay na hindi ko inaasahan. Minsan, natutuklasan nating may ibang landas tayong dapat tahakin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, hindi makapaniwala sa naririnig ko. May mga pagkakataon na nadadala tayo ng mga sitwasyon. Paliwanag niya, pilit na iniiwasan ang aking tingin. Nang makilala ko si Daniel, naguluhan ako. Pero naniwala akong ikaw pa rin ang mahal ko. Naniwala? Ulit ko, hindi makapaniwala sa kanyang mga salita. Carlo, hindi ito tungkol sa kung sino ang mas mahal mo. Ang mahalaga ay kung sino ang pipiliin mong mahalin. Tahimik kaming dalawa at tanging ang mga alon lamang sa dagat ang naririnig. Naramdaman kong may bumabalot na malamig na simoy ng hangin sa paligid. Inisip kong ito na ang huling pagkakataon na mag-uusap kami ng ganito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bumunot siya ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at tumambad sa akin ang isang singsing na dati na niyang ipinakita sa akin noong una kaming nagkita. Joshua, ito ang singsing na binalak kong ibigay sa iyo, pero ngayon,
Hindi ko na alam kung may halaga pa ito. Hindi kita maintindihan, Carlo. Sagot ko, pilit na nilalabanan ang emosyon. Kung ako ang mahal mo, bakit mo ako iniwan para sa kapatid ko? Hindi kita iniwan, Joshua, sagot niya, habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Nagkamali ako, pero gusto kong ituwid ang lahat ng ito. Nais kong bumalik sa iyo, kung papayag ka pa. Sa puntong iyon, ramdam kong ang mundo ko ay isang malaking kalituhan. Paano ko ba siya mapapatawad? Paano ko ba maibabalik ang lahat sa dati? Ngunit bago pa ako makapagdesisyon, bigla na lang may tumunog na telepono. Si Daniel. Nag-aalalang boses ang narinig ko mula sa kabilang linya. Joshua, kailangan kita rito, sabi ni Daniel. At sa kanyang boses, alam kong may nangyaring hindi maganda. Si Mama nasa ospital. Malubha ang kalagayan niya. Bumalik ang pag-aalala ko sa pamilya at sa kabila ng lahat ng sakit na nararamdaman ko, kinailangan kong unahin ang mas mahalagang bagay. Kailangan kong pumunta, sabi ko kay Carlo, habang nagmamadaling lumakad papalayo. Ngunit bago ako tuluyang makaalis, hinabol niya ako at muling hinawakan ang aking kamay. Mahal kita, Joshua, bulong niya. At sa kabila ng lahat, ramdam kong sinsero siya. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ko na alam kung alin ang dapat kong pakinggan. Ang tibok ng puso ko o ang sigaw ng utak ko. Sa pagtakbo ko papunta sa ospital, baon ko ang isang tanong na hindi ko alam kung kailan pa masasagot. May pag-asa pa bang maayos ang lahat? Sa mga araw na lumipas matapos ang pag-uusap namin ni Carlo, sa ilalim ng ulan, tila naging mas komplikado ang lahat. Para bang ang bawat galaw ko ay sinusuri ng aking konsensya, na patuloy na humihila sa akin papalapit sa isang bangin na hindi ko mawari kung saan hahantong. Sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang mga sandaling gusto ko na lamang kalimutan ang lahat at yakapin si Carlo. Ngunit hindi ko magawa sa takot na masaktan si Daniel, ang kapatid ko. Isang gabi, habang nakaupo ako sa gilid ng aming kama, hindi ko maiwasang magmuni-muni. Nakatingin ako sa kisame habang iniisip ang mga nangyari. Bakit nga ba hinayaan kong mahulog ang loob ko kay Carlo? Alam kong mali, ngunit tila wala akong magawa. Para bang isang malaking laro ng tadhana ang lahat ng ito, at ako ang pangunahing tauhan sa isang trahedya, na ako rin ang may likha. Nagring ang aking telepono. Si Carlo. Huminga ako ng malalim bago sinagot ang tawag. Joshua. Bungad niya. Ang boses niya ay puno ng kaba. Carlo, anong nangyari? Tanong ko. Pilit na itinatago ang nerbiyos na nararamdaman ko. Kailangan kitang makausap. Pwede ba tayong magkita? May pag-alalang tanong niya. Ngayon ba? Tanong ko, bahagyang nag-aalangan. Oo, importante ito, sagot niya, at sa tono ng boses niya, alam kong hindi ito basta-basta. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop sa tabi ng kalsada. Madilim na ang paligid at iilan lamang ang mga tao sa loob. Naupo kami sa isang sulok, malayo sa mga nagdaraan. Anong nangyari? Tanong ko agad pagkatapos naming umorder ng kape. Hinawakan ni Carlo ang aking mga kamay at tumingin diretso sa aking mga mata. Tila nag-aalangan kung paano sisimulan ang nais sabihin. Joshua, kailangan mong malaman ito. Matagal ko na itong gustong sabihin, pero natatakot ako sa magiging reaksyon mo. Sabihin mo na, Carlo, ano ba ito? Pilit kong pinakalma ang sarili ko. Si Daniel, may ibang mahal siya. Sabi ni Carlo, at tumigil ang mundo ko sa narinig. Hindi ko inasahan na sa kanya pa magmumula ang ganitong balita. Ang buong akala ko ay buo ang pagmamahalan nila ni Daniel. Paano mo nalaman? Tanong ko. Nanlalamig ang mga kamay. Nakita ko siya minsang kasama ang isang babae. Hindi ko siya kinumpronta dahil wala akong karapatang magalit. Pero, Joshua, hindi ko na alam kung paano ko pa ito itatago sa'yo.
Paliwanag ni Carlo, halatang naguguluhan. Hindi ko alam kung ano ang iisipin. Sa isang banda, may bahagi ng puso ko na natuwa dahil sa maaaring paglabas ng katotohanan. Ngunit sa kabila nito, naroon ang sakit at ang pag-aalala para sa kapatid ko. Ano ang gagawin ko sa sitwasyong ito? Paano ko haharapin si Daniel? Bakit mo sinabi sa akin ito ngayon? Tanong ko kay Carlo. Dahil gusto kong maging totoo sa iyo, Joshua. Alam kong mali ang nararamdaman ko para sa iyo, pero hindi ko na kayang itago pa. Sagot ni Carlo, puno ng pag-aalala ang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Tila napakahirap ng sitwasyon na kinasasadlakan namin. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pag-asam na sana'y magbunga ang katotohanan ito ng isang mas magandang bukas para sa akin at sa kapatid ko. Anong plano mong gawin? Tanong ko, hindi pa rin makapaniwala sa narinig. Gusto kong makipag-usap kay Daniel. Gusto kong malaman kung ano ang plano niya at kung paano natin maisasalba ang relasyon natin. Ayoko siyang saktan, pero ayoko ring lokohin pa ang sarili ko. Sagot ni Carlo, puno ng determinasyon. Naupo kami doon ng ilang oras. Nag-uusap tungkol sa mga maaaring mangyari at sa mga desisyon na dapat naming gawin. Hindi ko maiwasang hindi mag-isip ng malalim. Paano kung may iba pang dahilan si Daniel kung bakit nagawa niya iyon? At paano kung sa huli, ang pagmamahal ni Carlo para sa akin ay hindi totoo? Habang pauwi na kami, nagpaalam si Carlo sa akin at sinabing tatawag siya pagkatapos niyang makausap si Daniel. Habang naglalakad ako pauwi, hindi ko maiwasang hindi mabahala sa mga susunod na mangyayari. Alam kong isang malaking pagsubok ito sa aming lahat at umaasa ako na sana'y makahanap kami ng tamang solusyon. Pagkarating ko sa bahay, nadatnan ko si Daniel na nakaupo sa sala. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Ngunit may kung anong lungkot sa mga mata niya na ngayon ko lamang napansin. Joshua, kailangan kitang makausap, sabi niya. At sa pagkakataong iyon, naramdaman ko na ang lahat ng pinagdududahan ko ay may katotohanan pala. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung handa na ba akong marinig ang sasabihin niya. Oo, kuya, kailangan nating mag-usap, sagot ko. At sa pag-uusap na yon, alam kong may mga bagay na hindi na maibabalik pa sa dati. Sa mga sumunod na araw, hindi ko mawari ang aking nararamdaman. Para akong lumulutang sa kawalan, naguguluhan sa mga saloobin at damdamin na sumasalubong sa akin tuwing makikita ko si Carlo at si Kuya. Alam kong hindi tama ang nararamdaman ko para sa nobyo ng aking kapatid, pero hindi ko rin mapigilan ang puso ko. Para bang may malaking puwang sa loob ko na siya lang ang makakapuno. Nang gabing iyon, habang abala si Kuya sa paggawa ng proyekto para sa kanyang trabaho, nagpasya akong makipagkita kay Carlo. Nag-usap kami na magkikita sa aming paboritong kapehan sa kanto. Sa bawat hakbang ko papunta roon, dama ko ang kaba sa aking dibdib. Alam kong mali ito, pero kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang nararamdaman ni Carlo para sa akin. Nang makarating ako sa kapehan, nakita ko siyang nakaupo sa isang sulok, may hawak na tasa ng kape at nakatingin sa kawalan. Nang makita niya akong papalapit, ngumiti siya sa akin ng tipid. Umupo ako sa harap niya at ilang saglit kaming nagkatitigan. Tila ba parehong naghihintay na magsalita ang isa. Joshua, bungad niya, alam kong magulo ito. Alam kong masalimuot ang sitwasyon natin ngayon. Oo, Carlo. Sagot ko, sabay tingin sa mga mata niyang puno ng pag-aalala. Pero kailangan kong malaman, ano ba talaga tayo? Ano ba ang nararamdaman mo para sa akin? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Joshua, hindi ko sinasadya na mahulog ang loob ko sa'yo. Hindi ko rin ginusto na masaktan si kuya mo. Pero hindi ko mapigilan. Mahal kita.
Para bang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko sa mga sandaling iyon. Mahal niya ako. Ngunit sa likod ng saya ay may bumabalot na guilt at takot. Paano na si kuya? Paano kung malaman niya ang lahat? Bakit mo pa siya sinasama sa gulo, Carlo? Tanong ko, halos pabulong. Mahal ka niya. Alam kong mahal mo rin siya. Tumungo si Carlo. Tila ba nag-iisip ng tamang sagot. Mahal ko siya, Joshua. Pero iba ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko maipaliwanag. Pero parang may koneksyon tayo na hindi ko naramdaman kahit kailan sa ibang tao. Natahimik kami pareho. At nagpatuloy lamang ang ingay ng mga tao sa paligid na tila walang pakialam sa mundo namin. Sa puntong iyon, alam kong kailangan naming gumawa ng desisyon. Pero bago ko pa man mabuksan ang bibig ko, nag-vibrate ang cellphone ko. Tumawag si kuya. Nagpanik ako, hindi alam kung sasagutin ba o hindi. Pero bago ko pa man makapagdesisyon, nagmensahe siya. Nasaan ka? Kailangan kita rito sa bahay. May emergency. Biglang bumalik ang katotohanan sa akin. Ang bigat ng sitwasyon na kinasasangkutan namin. Tumayo ako, nagpaalam kay Carlo na uuwi na ako. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si kuya, pero alam kong hindi ko dapat siya pabayaan, lalo na't may emergency na nangyayari. Pagdating ko sa bahay, nadatnan kong bukas ang ilaw sa sala. Napansin kong nasa kusina si kuya, mukhang balisa. Agad akong lumapit sa kanya at sa unang tingin ko pa lang, alam kong may mabigat siyang sasabihin. Joshua, sabi niya, ang boses niya ay puno ng emosyon. May nalaman ako tungkol kay Carlo. At sa'yo. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung paano siya hinarap. Anong ibig mong sabihin, kuya? Lumapit siya sa akin. Hawak ang kanyang cellphone. Pinakita niya sa akin ang isang video na kuha mula sa isang CCTV footage. Tila ba biglang bumagsak ang mundo ko nang makita ko ang sarili kong kausap si Carlo sa kapehan kanina. Hindi ko alam na may CCTV doon. Ang bawat galaw namin nakunan ng kamera. Joshua, sabi ni kuya, ang boses niya ay puno ng hinanakit at kalungkutan. Bakit? Akala ko ba pamilya tayo? Akala ko ba mapagkakatiwalaan kita? Hindi ko alam ang isasagot. Parang hindi gumagana ang utak ko. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ang sakit na dulot nito hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa akin. Kuya, hindi ko ginusto ito. Sagot ko. Halos di ko marinig ang sariling boses ko. Pero hindi ko rin kayang itanggi ang nararamdaman ko. Huminga siya ng malalim. Tumalikod at umupo sa silya. Joshua, mahal kita bilang kapatid. Pero hindi ko alam kung paano kita haharapin pagkatapos nito. At si Carlo, hindi ko alam kung paano ko siya mapapatawad. Nang mga oras na yon, alam kong kailangan kong mamili. Alam kong hindi ko na maibabalik sa dati ang lahat. Pero kailangan kong subukan. Ngunit bago ko pa man masabi ang mga salitang nasa isip ko, biglang may kumatok sa pinto. Sa pagbukas ko nito, bumungad sa akin si Carlo. Mukhang wala ring alam sa nangyayari. Nagsalubong ang aming mga mata. At sa sandaling iyon, alam kong may isang bagay na hindi ko inaasahan. Dumating si Carlo para sa isang bagay na magpapabago sa lahat ng ito. Ngunit, ano nga ba iyon? Nang sumunod na mga araw, hindi ko maiwasan ang kaba sa aking dibdib. Alam kong kailangan kong harapin si Carlo at si ate. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pag-uusap na ito, lalo na't alam kong maaari itong magdulot ng hidwaan sa pagitan naming magkakapatid. Ngunit hindi ko rin kayang magbulag-bulagan sa mga nararamdaman ko. Mahal ko si Carlo. At sa kabila ng lahat, gusto kong malaman kung ano ang tunay niyang nararamdaman. Isang gabi, habang tahimik na nagkakape si Carlo sa balkonahe ng bahay, naglakas loob akong lapitan siya. Ang lamig ng hangin ay tila nakadagdag sa tensyon na nararamdaman ko. Umupo ako sa tabi niya at saglit kaming natahimik. Tanging ang tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Carlo, bungad ko, halos pabulong.
Kailangan natin mag-usap. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong. Tungkol saan, Joshua? Huminga ako ng malalim. Tungkol sa atin, sa mga nangyari. Alam kong mali, pero hindi ko na kayang itago pa. Nakita kong kumislot ang kanyang labi, tila may hinahanap na tamang salita. Alam kong mahirap ito para sa'yo, lalo na't si ate ang pinag-uusapan natin, pero hindi ko rin kayang itago ang totoo. Tumango ako, hinihintay ang kanyang susunod na sasabihin. Joshua, mahal kita. Hindi ko rin inaasahan na mangyayari ito, pero ito ang totoo. Mahal kita higit pa sa inaakala ko. Parang may kung anong bigat ang nawala sa dibdib ko sa kanyang mga sinabi. Ngunit kasabay nito ay ang mas mabigat na pasanin ng sitwasyon namin. Paano ko ipaliliwanag ito sa ate ko? Paano ko sasabihin sa kanya na ang taong minamahal niya ay mas pinili ako? Pero paano na si ate? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Naiintindihan ko kung gaano kahirap ito, sagot niya. Pero sa tingin ko, mas makakabuti kung magiging tapat tayo sa kanya. Hindi natin siya dapat lokohin. Napatango na lamang ako. Alam kong tama siya. Ngunit ang tanong ay paano? Paano ko sisimulan ang pag-uusap na ito sa ate ko? Naaalala ko pa ang mga panahong siya ang laging nandyan para sa akin. Siya ang nagsilbing gabay ko noong anumang mga panahong pakiramdam ko'y naliligaw ako. May isang bagay pa akong dapat aminin sa'yo. Biglang sabi ni Carlo, pumasag sa katahimikan namin. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ano yon? Si ate mo. Alam na niya. Aniya, habang tila may bigat sa kanyang tinig. Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang revelasyon. Paano? Kailan pa? Matagal na. Matagal na niyang napapansin na may iba sa mga tingin ko sa'yo. Sinubukan niyang baliwalain ito. Pero nitong mga nakaraang linggo, hindi na niya kayang magpanggap. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Nakaramdam ako ng takot, awa at pagkalito. Kung alam na ni ate, bakit hindi siya nagsalita? Bakit hindi niya ako hinarap? Sinabi niya sa akin na kailangan mong malaman, patuloy ni Carlo. Kailangan mong malaman na naiintindihan ka niya. At kahit masakit para sa kanya, gusto niyang maging masaya ka. Parang may kumurot sa puso ko. Hindi ko akalaing magiging ganito kaunawain si ate. Ngunit kasabay nito ay ang pag-aalala kung paano na ang relasyon naming magkapatid. Bukas ng umaga, aalis muna siya papunta sa probinsya. Dugtong pa ni Carlo. Gusto niyang magpalipas ng oras doon para makapag-isip. At gusto kanyang makausap bago siya umalis. Naguluhan ako sa dami ng emosyon na bumabalot sa akin. Nagpapasalamat ako sa pag-unawa ni ate, ngunit hindi ko rin maalis ang pangamba sa magiging kalalabasan ng lahat. Habang pumapatak ang ulan sa paligid namin, parang unti-unting lumilinaw ang gulo sa isipan ko. Kailangan kong magpakatatag. Kailangan kong harapin si ate at sabihin ang lahat ng nararamdaman ko. Kailangan kong magpaliwanag at humingi ng tawad. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang nag-ring ang cellphone ko. Si ate ang tumatawag. Agad ko itong sinagot. Hello ate? Tanong ko, may bahid ng kaba sa boses ko. Joshua, tugon niya. Puno ng lungkot ang boses niya. May kailangan kang malaman. Ano yon ate? May nangyari kay mama. Kailangan nating umuwi ng probinsya ngayon din. Sa narinig ko, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nawala ang lahat ng ibang iniisip ko at napalitan ng pag-aalala para sa aming ina. Sa isang iglap, ang lahat ng plano ko ay nagbago. Kailangan naming umuwi at ang lahat ng pag-uusap na kailangan kong gawin ay tila natabunan ng bagong pagsubok na ito. Isang bagong kabanata, ang tila nagbukas sa harapan ko. Isa na namang pagsubok na kailangang harapin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ako nag-iisa. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay parang hindi nakakaapekto sa init ng kaba sa dibdib ko.
Nakatayo ako sa ilalim ng isang punong mangga sa maliit na hardin sa likod ng bahay namin. Ang mga bituin ay nagkikislapan sa madilim na kalangitan. Bawat hakbang ni Carlo papalapit sa akin ay parang pagbilang ng oras na nalalabi bago tuluyang magbago ang lahat. Joshua, tawag niya, na tila ba isang bulong sa gitna ng katahimikan ng gabi. Napatingin ako sa kanya, sa mga matang puno ng damdaming hindi ko kayang ipaliwanag. Sa kabila ng lahat, naroon ang nangiti niya. Ngiting matagal ko nang inaasam-asam na akin lang. Carlo, sagot ko, halos hindi naririnig ng sarili kong tenga. Ang mga alaala ng nagdaang mga buwan ay bumabalik sa akin. Kung paano nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkakaibigan na nauwi sa isang komplikadong sitwasyon. Sa simula, isa lamang siyang estranghero na dumating sa buhay ng kapatid ko, si Daniel. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng mas malalim na koneksyon sa pagitan namin. Alam kong mahirap ito para sa ating dalawa. Simula ni Carlo, habang dahan-dahang lumapit pa. Pero kailangan nating harapin ang totoo, Joshua. Huwag mong sabihin na gusto mong iwan si Daniel, sambit ko. Kahit na alam ko sa puso ko na iyon na nga ang direksyon ng pag-uusap na ito. Isa siyang mabuting tao. Hindi ko kayang saktan ang kapatid ko. Bumuntong hininga si Carlo at sa kanyang mga mata, nakita ko ang bigat ng desisyon na kailangan naming gawin. Hindi ko rin gustong masaktan si Daniel, aniya. Ngunit ang nararamdaman ko para sa iyo ay hindi ko na kayang itago. Para akong kinukuryente sa bawat salitang binitiwan niya, sa bawat paghingi niya ng tawad at pag-amin ng nararamdaman. Parang unti-unti kong nararamdaman ang pagguho ng mundo ko. Ang taong mahal ko ay ang taong dapat sana ay sa kapatid ko. Carlo, hindi natin pwedeng gawin ito. Pilit kong pinigilan ang sariling damdamin. Kapatid ko siya. Pamilya ko. Pamilya ka na rin niya. Mahal kita, Joshua, sagot niya, na tila ba iyon lamang ang mahalaga sa mga oras na ito. At alam kong mahal mo rin ako. Hindi ko na kayang magsinungaling pa. Oo, mahal ko siya. Mahal ko siya. Sa paraang alam kong makakasakit ng ibang tao. Mahal ko siya. Sa paraang hindi katanggap-tanggap para sa mundong ginagalawan namin. Ngunit higit sa lahat, mahal ko siya sa paraang hindi ko kayang itanggi, kahit sa sarili ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin natin, sabi ko habang nararamdaman ang pag-agos ng luha sa pisngi ko. Ayoko siyang saktan, Carlo. Ayoko rin kitang mawala. Naramdaman ko ang kamay niya sa pisngi ko. Pinapahid ang mga luha. Kahit na ano pa ang mangyari, nandito lang ako, pangako niya. Kailangan lang natin ng oras para malaman kung ano ang tamang gawin. Habang nakatitig ako sa kanya, naisip ko ang lahat ng mga posibleng mangyari. Paano kung malaman ni Daniel? Paano kung masira ang relasyon naming magkapatid? Paano kung sa huli, mawala rin si Carlo sa buhay ko? Ngunit bago pa man ako tuluyang lamunin ng mga tanong at pangamba, narinig namin ang isang pamilyar na boses mula sa likuran ng punong mangga. Joshua? Carlo? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Si Daniel. Nakatingin siya sa amin at sa mga mata niya, nabanaag ko ang pagtataka at pag-aalala. Anong ginagawa ninyo dito? Tanong niya, halatang hindi pa nahuhuli ang buong pangyayari. Napatigil kami ni Carlo, walang alam kung paano sisimula ng paliwanag. Tumahimik ang paligid at ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng puso ko. Daniel, kailangan nating mag-usap. Biglang sabi ni Carlo, na tila ba nagkaroon ng lakas ng loob mula sa kawalan. May kailangan kang malaman. Sa sandaling iyon, alam kong wala nang atrasan pa. Ang gabing ito ang magiging simula ng pagbabago. Ngunit kung paano iyon magtatapos, iyon ang hindi ko pa rin alam. Habang nakatingin kami kay Daniel, isang hindi inaasahang ingay ang pumukaw sa aming atensyon
mula sa loob ng bahay. Isang tawag mula sa telepono. Ang mga mata ni Daniel ay bumalik sa amin, puno ng alinlangan at kaba. "Sandali lang," sabi niya, bago siya mabilis na lumakad, papasok sa bahay. Naiwan kaming dalawa ni Carlo sa ilalim ng punong mangga, puno ng mga tanong na hindi namin alam kung paano sasagutin. Ang gabing ito, sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, ay nag-iwan sa akin ng pag-asang maayos pa rin ang lahat. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, naroon ang takot. Dahil sa sandaling bumalik si Daniel, alam kong ang mga susunod na salita ang magdidikta ng kapalaran na naming tatlo.